Ala-ala ng kahapon. Ito ang programa na magbabalik tanaw sa iyong mga ala-ala sa nakaraan. Mga pangyayari sa iyong buhay na kailanman ay hindi mo na malilimutan. Ala-ala ng kahapon. Na kung saan ang mga ala-alang yon ang siyang nagbibigay ng lakas upang patunayan na hindi kayang ilugmok ng anumang kapighatian ang isang pusong nagdurusa. Wala akong kasalanan. Ikaw ang may kagagawan sa lahat ng ito. Minahal kita ng tapat. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ngunit bakit mo nagawang sakta ng isang pusong nagmamahal sa iyo? Patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Mahal na mahal kita. Ala-ala ng kahapon. Mga pangyayari sa nakaraan na puno ng saya o di kaya'y kalungkutan. Inaanyayahan ko kayo na ipadala ang iyong karanasan sa buhay upang maibahagi natin sa lahat ng mga taga-subaybay. Ala-ala ng kahapon. Mapapakinggan dito sa Pinoy Home Radio. Ala-ala ng kahapon. Huwag na nating patatagalin pa. Yan, basahin na natin ang alaala ng kahapon ni Arlene ng Cebu City. At siyempre, ang sabi niya rito, sandali lang, yan. Dear DJA, DJA, una sa lahat ay nais muna kitang batiin na magandang araw at oras. Ganon din sa inyong tagapakinig, sponsors and viewers sa inyong programa. DJA, itago mo na lamang ako sa pangalang Marie ng Cebu City. Isang elementary teacher at nasa ikatlong baitan o baitang ang aking tinuturuan. DJA, sa araw-araw na aking pagtuturo ay may bukod tangi akong estudyante. Dahil minor de edad pa ito ay minabuti kong minabuti ko na lamang na tawagin sa kanyang palayaw o tawag sa kanyang siya ay si Nitoy. Si Nitoy ay matalino, masinop at higit sa lahat ay masunuring bata. Sa tuwing may pagsusulit sa aming klase ay siya lagi ang nakakakuha ng perfect na grado. Isang araw nung kami may pagsusulit ay class, guess who got the highest score on our exam yesterday? Ma'am, I know who. Okay, Peter, who got the highest score? Ma'am, of course, it's Nitoy again. Oo, DJA. Si Nitoy lagi ang nakakakuha ng highest score sa aming pagsusulit. Minsan, pinaiwan ko sa aming klase. Nitoy, anak, maiwan ka muna at mag-usap tayo. Sige po, ma'am. Sagot naman ni Nitoy DJA at nang kausapin ko ay nakayuko lamang. Nitoy, iho, saan ba ang bahay ninyo? Ma'am, kami po'y nakatira sa Riverside. Si tatay na lang po ang kasama namin. Ng mga kapatid kong dalawa, si inay naman po, ma'am, ay
nagbabaka sakali sa Maynila upang iangat ang buhay namin, ma'am. Yan ang pabulong na sagot ni Nitoy DJA. Nitoy, iho, bakit wala kang tsinelas na pumapasok? Ang init ng lupa sa mga dinadaanan mo. Ma'am, pasensya na po. Hindi pa po ako nakabili. Hindi pa nakabili si Pape. Lagi ko naman po sinasabi sa kanya na bibilhan niya ako. Pero wala pa rin po eh. Hindi siya nabili. Hayaan po ninyo, ma'am. Babanggitin po ulit babanggitin ko po ulit kay tatay bukas. DJA, maina o mahinahong sinasabi ni Nitoy. Iho, antayin mo na lamang ako at samahan mo ako ngayon. Ma'am? Samahan mo muna ako ngayon, ha? Sige po, ma'am. Maglalaro lang ako sa labas. Di nagtagal, DJA, pagkatapos kong iligpit ang aking mga gamit, ay lumabas na din ako. At agad na sumalubong ang aking estudyante na si Nitoy. Ma'am, ako na po ang magdadala ng eco bag na dala ninyo. Sabay kuha sa aking kamay ang eco bag. At habang naglalakad kami, DJA, papuntang palengke, ay hindi ko maiwasan itanong tungkol sa kanyang ina. Nitoy, iho, di ba sabi mo nasa Maynila ang nanay mo? Opo, ma'am. Pero mula umalis ay nakalimutan na kami. Ewan po namin kung maalala pa kami. Ewan po namin kung alam pa ba niya na may naiwan siyang mga anak at pamilya. Yan ang sabi ni Nitoy DJA at naantig ang aking puso. Pagdating namin sa palengke ay agad kaming nagtungo sa bilihan ng tsinelas. Ayan Nitoy, isukat mo nga. At hindi mailarawan ang tuwa sa kanyang mukha, DJA. Pagkatapos noon ay binili ko pa ng pagkain nila ng mga kapatid niya. Iho, iuwi mo na to para may pagkain kayo ng mga kapatid mo. At mauna ka na kasi may pupuntahan pa ako. Maraming salamat po, ma'am. Sigurado po na matutuwa sa akin ang aking mga kapatid. Bakit napapaiyak ka? Wala po, ma'am. Sobrang saya ko lang po kasi tiyak na matutuwa ang mga kapatid ko dahil makakaulam sila ng masarap ngayon. Kaya maraming salamat sa iyo, ma'am. Oo, DJA. Lalong sumiklab ang awa sa aking puso sa mga narinig ko kay Nitoy. At pagkatapos noon ay naghiwalay na kami. Kinabukasan, pagpasok ko sa aming paaralan ay may pagsusulit na naman kami. At kung sino ang maka-perfect ay siya ang i-contest namin sa laban ng iba't ibang paaralan. At nung mag-check ako ng test paper nila ay nauna ako o inuna ko ang kay Nitoy. At di nga ako nagkamali, DJA, na perfect na naman ang kanyang test paper. Isa siya sa napili ng paaralan upang ilaban sa ibang school. Bale, 4 sila, DJA, na napili. Bawat seksyon kasi ay may isang entry. At si Nitoy ay sa Math at ang English. At nung lumabas ang result ay sobrang saya ng aming paaralan dahil siya ang first place. Sa tagal ng paligsahan ng mga paaralan ay noon lang nakatikim ng champion sa mga event na ganon ang aming paaralan, DJA. Malaki ang naiambag ni Nitoy sa aming paaralan. At mula noon ay nakaranas din ako ng papuri. Napakaswerte ko daw at nagkaroon ako ng estudyante na tulad ni Nitoy. Sa tuwing may event ay siya
ang pinipresenta ng aming paaralan, DJA. Sadyang matalino talaga ang bata. Matalino si Nitoy. Sobrang hanga ang lahat sa kanya, DJA. Minsan, pangalawa pero madalas na nagcha-champion. DJA, mahirap man ang paligsahan sa mga paaralan tulad ng test, ay patuloy na inaangat ni Nitoy ang aming paaralan. Minsan ay inilaban namin si Nitoy sa private school at nasa mas mataas na baitan ang mga kalaban niya, DJA. At doon nagpursigi si Nitoy upang ipakita ang kanyang kakayahan. Oo, DJA. At noong matapos ang round 1, ay dali-dali naming tinawag. Nitoy, kumusta ka na? Kumusta ang tanong? Kaya ba ha, anak? Nasagot mo ba? Yan ang tanong namin sa kanya, DJA. Ma'am, okay lang naman. Medyo mahirap, pero kaya naman, ma'am. Ay nako anak, eto, merienda ka muna. Matatapos na ang binigay na break time. Sabay abot ko sa dala kong pagkain, DJA, kay Nitoy. At nang tumunog ang bell o kampana, DJA, anak, pag-igihan mo kaya mo yan anak. Galingan mo para sa'yo at para sa paaralan natin. Alam kong kayang-kaya mo yan, anak. Go, 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 Nitoy! Yan naman ang sinabi kong pagmamalaki o pagyayabang sa kanya, DJA, para mapalakas ko ang kanyang kalooban. At pati yung mga nag-cheer sa kanya, sigaw sila ng sigaw ng go, 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 Nitoy! Kaya mo yan, Nitoy! At ang sagot naman ng bata sa amin, DJA, opo ma'am, kakayanin ko ito. Huwag po kayong mag-alala. Yan naman ang sabi ni Nitoy, DJA. Nakalipas ng kalahating oras ay natapos din ang pagpaligsahan. Tila napagod si Nitoy, DJA. Tinawag namin siya at pinunasan ng pawis. Pinagpahinga, muling pinakain, at nang i-announce kung sino na ang mga panalo, DJA, ay naghihiyawan sila. Hindi pa namin naririnig ang pangalan ni Nitoy at nang i-announce nila ng first place, ay makapapigil hininga o napipigil ang hininga naming pinakinggan. At nang sabihin ni Nitoy, at nang sabihin na si Nitoy ang nanalo bilang first place, ay di namin napigilan ang sarili namin na hindi sumigaw at tumalon-talon, DJA. Talagang buong school namin at buong teacher ay talagang napasaya niya, DJA. Yahoo, Nitoy! 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 Congratulations, Nitoy! Yan ang isinisigaw namin at proud na proud kaming umakyat sa entablado upang tanggapin ang tropeyo at medal para kay Nitoy, DJA. DJA, bumalik kami sa aming paaralan na bitbit na naman ang tagumpay. At bilang teacher ni Nitoy, DJA, ay napakaswerte ko at nagkaroon ako ng estudyante na tulad niya. Nagdaan pa ng mga araw, DJA, at nagtataka ako kung bakit absent si Nitoy. Subalit inisip ko na marahil ay nagpahinga lang ang bata. Kinabukasan ay wala na naman si Nitoy, DJA. Hanggang umabot na ng 1 linggo at absent pa rin siya. DJA, labis akong nag-alala. Nagtanong ako sa sarili, ano kaya ang nangyari sa aking estudyante? Nagpasya akong hanapin ang kanilang bahay, DJA. Sinabi ko na total ay alam ko naman ang Riverside.
Pagkatapos ng aming klase ay nagtungo ako sa kanila, DJA. At nang may makita ako na isang matanda na nagtitinda ng fishball at bumili ako at sabay na rin na sanang magtanong. Manong, pabili po ng fishball, 20 pesos. Ay, sige po ma'am. Kuha lang po kayo dyan. 50 centavos lang po ang bawat isa. Yan naman ang sagot ng matanda, DJA. At nang iabot ko ang 100, anak, bilisan mo. Bilisan mo nga, punta ako dito. Oo, DJA. Habang nagbabayad ako, ay may tinawag yung matanda. At nang lumabas, ang bata, DJA, ay nagulat kami pareho. Ma'am? Oh, Nitoy. Dito ang bahay ninyo? Yan ang tanong ko, DJA. Ma'am, sorry po kung hindi na ako makakapasok pa. Kasi tinutulungan ko po si tatay. Pero Nitoy, sayang ang mga grades mo. Sayang ang pag-aaral mo. Yan ang sabi ko, DJA, nang medyo pasungit. At akma naman na sumingit na ang ama niya. Ma'am, pasensya na po talaga. Kasi marami po kaming utang na kailangan po akong tulungan ni Nitoy. Yan naman ang sabi ng tatay ni Nitoy. Pero, tay, kailangan ni Nitoy ang mag-aral. Kailangan ng bata ang pag-aaral. Pwede naman kayo na lang ang magtinda ng fishball. Oo, DJA, yan ang sinabi ko sa tatay ni Nitoy. At nang muling nagsalita si Nitoy, ma'am, hindi po kasi pwedeng si Itay lang ang magtinda. Kasi ma'am, hindi po marunong manukli si Itay. Lagi po siyang inuutakan ng mga bumibili, ma'am. Bihira na po kasi ngayon ang tapat na tao. Kaya, sorry po ma'am ha, kung hindi na po ako mag-aaral. Marami na po kaming utang na kailangang bayaran, ma'am. Gustuin ko mag-aral pero wala naman kaming kakayanan. Kaya minabuti ko na lang, ma'am, na tulungan si Itay. Nanlumo ako at nanghinayang, DJA. Dahil nakakapanghinayang ang tulad ni Nitoy. DJA, wala na akong magawa. Dahil iyon na ang pasya nilang mag-ama. Buong school teacher ay malaki ang panghihinayang kay Nitoy, DJA. Isang araw, DJA, ay may balita na nasa ospital daw si Nitoy. At bilang teacher na noon at bilang pambato ng aming paaralan, ay nagpasya ang aming prinsipal na dalawin siya at nakita namin si Nitoy, DJA. Maraming nakakabit na aparato sa kanyang katawan. Sobrang nakakaawa ang itsura ni Nitoy sa ospital. Oo, DJA. Nakakaawa. Kasama ang ama niyang nagbabantay sa kanya. Nag-abot kami ng tulong sa pampahospital niya, DJA. At napag-alaman kong pati yung kariton nilang fishball ay naibenta na ng tatay ni Nitoy upang pambili ng mga gamot para kay Nitoy, DJA. Nalaman din namin na ang sakit ni Nitoy ay di na magagamot pa dahil kanser sa dugo, DJA. Oo, DJA. Leukemia ang sakit ni Nitoy
at stage 4 na. Talagang mahirap nang gamutin ang ganong sakit, DJA. At huli na nung nalaman nila na ganon na kalala ang sakit ng bata. Nagdaan ang 1 linggo ay malakas na si Nitoy. Subalit, DJA, may taning na ang kanyang buhay. DJA, dahil sa nangyari kay Nitoy ay naiyak kaming lahat, DJA. Naiyak kaming lahat sa naging sitwasyon ni Nitoy. Dahil ang Nitoy na matalino, masipag, at masunurin ay may 6 na buwan na lamang sa mundo, DJA. Hindi maitago ng ama ni Nitoy sa kanya ang sakit niya. At itatagal niya sa mundo, DJA. At doon lalo kaming humanga sa kanya. Dahil imbes na mawala ng gana ang bata, ay iba pa ang ipinakita niya sa amin. Oo, DJA, iba ang nakita namin sa kanya. Malugod niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Minsan, DJA, nagpunta kami sa kanilang bahay upang dalhan ng pagkain. Nadatnan namin silang nag-uusap ng kanyang ama. At hindi ko maiwasan makipagkwentuhan sa kanila, DJA. Ma'am, sayang no? Maiksi lang ang buhay na binigay sa akin ng Panginoon. Alam mo, ma'am, kung mahaba-haba lang sana, gusto kong maging tulad ninyo. Isang magaling na guro. At iaahon ko sa kahirapan si Itay. Pero wala akong magagawa dahil ganito naman kaigsi ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa akin. DJA, napaiyak ako sa mga sinabi ni Nitoy. At nagpatuloy pa siya, DJA. Ma'am, kaso talagang ganito ang buhay, ma'am. May kanya-kanya tayong hangganan. Maswerte nga ako, ma'am, kasi malapit ko nang makapiling si God. At sana, ma'am, kahit na wala na ako rito, ay maaalala pa rin ninyo ako. At yan pa ang mga katagang binitawan niya, DJA. At nang umalis ang tatay ni Nitoy, ma'am, alam mo, pangarap ko pa sanang bigyan si Itay ng magandang buhay. Kaya lang napakaiksi ng buhay na meron ako. Nabenta na ni Itay ang kariton ng fishball para pang tustos sa gamot ko, ma'am. Ma'am, pwede bang humingi ng tulong sa inyo? Kahit konting tulong lang, ma'am. Oh, ano yun ito, iho? Sabihin mo lang at tutulungan kita. Yan ang sagot ko, DJA. Ma'am, bago man lang sana ako pumanaw, ay gusto ko sanang igawan si Itay ng kariton upang makapagtinda ulit ng fishball. Gusto kong ibalik yung kariton niya bilang regalo ko sa kanya, ma'am. Sana po matulungan niyo ako, ma'am. Pasensya na kayo, ma'am, ha? Sorry kung nahingan ko kayo.
pagkasabi ni Nitoy sa akin niyan, DJA, ay sinabi ko rin sa mga teacher namin o teacher sa aming paaralan. Pinagtulungan namin gawin at nang matapos namin gawin ay binilhan namin ang kawali, mantika, fishball para may panimulan sila. DJA. Pagkagawa namin ng kariton, ay tumutulong si Nitoy. Pagtulong ni Nitoy ay bigla siyang natumba. DJA, nung nabuo namin ng kariton at nabilhan ng mga gamit, ay bigla na lamang natumba si Nitoy. At nung dalhin namin sa ospital, at ito ang kanyang sinabi, "Ma'am, pwede po bang lagyan ng karatula yung bagong kariton ni Itay?" "Oh, ano naman ang ilalagay natin na karatula, iho?" "Ma'am, birthday po niya kasi bukas. Pakidala na lang po sa bahay. Isorpresa ko po kasi siya, ma'am." Pagkatapos, DJA, pagkatapos mabitawan ni Nitoy ang mga bilin niya ay nawalan na ng hininga. Oo, DJA, namatay na ang aking pinakamagaling na estudyante. At pagdating ng bukas ay dinala namin ang kariton sa kanilang bahay, DJA, bilang hiling ni Nitoy. At sinunod namin, DJA. At sinabi ko sa kanyang ama na, "Tay, alam ninyo na ginawa namin ito. Ginawa nito yan para daw sa'yo. Dahil kaarawan ninyo ngayon. At regalo daw niya. Regalo daw niya sa'yo yan. Kahit yan lang man daw sana. O kahit yan lang daw ang maibigay niya sa inyo bago siya mamatay." DJA, habang isinasalaysay ko sa kanya o sa ama ni Nitoy ang lahat, ay hindi maiwasan ng matanda na tumulo ang kanyang luha, DJA. Sa ngayon, DJA, ay pinagpasyahan ng aming paaralan na pag-aralin ng libre ang dalawa pang kapatid ni Nitoy bilang pagtulong sa kanyang pamilya. Maiksi man ang buhay ay dapat nating pahalagaan at tanggapin kung kanya nang bawiin sapagkat ang buhay ay hiram lang natin. DJA, hanggang ngayon ay isa pa ring alamat sa aming paaralan ang kwento at alaala ng kahapon sa buhay ni Nitoy. Maraming salamat, DJA, sa pagbasa mo sa aking kwento o sa kwento ng buhay ni Nitoy. At sana ay nakapulutan din ng aral sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa iyong programa na Alaala ng Kahapon. Lubos na gumagalang at nagmamahal, Marie ng Cebu City. Ayun, mga kaibigan, ang alaala ng kahapon ni Nitoy na isinulat sa atin ni Marie. Ako, pasensya na kayo ha. Talagang medyo nakakalungkot naman. Medyo nadala ako sa kwento ng
buhay ni Nitoy. Mahirap iwasan. Hindi ko maiwasan. Talagang medyo nadala talaga ako sa kwento niya. At siyempre, maraming salamat kay Ma'am Marie ng Cebu City dahil sa pagbigay mo ng kwento o alaala ng kahapon ng magiting na batang si Nitoy. At sana ay marami pang bata na kagaya niyang mabait, masunurin at magaling. Maraming salamat ulit ha, Ma'am Marie, at saka siyempre sa buong paaralan ninyo. Yan, at sana ay marinig nila ang kwento ng buhay ng batang si Nitoy. At sana ay panatilihin ninyong manood dito sa ating programa na Alaala ng Kahapon. Dahil bawat kwento ng buhay na ating babasahin dito ay maraming aral ang ating makukuha. Hanggang sa muli ha, Ma'am Marie, maraming salamat ulit. Nako, talagang hindi ko talaga malubos maisip. mahirap talagang tawag dito, kalimutan, siyempre. Kung naging parte na siya sa iyong buhay. Siyempre, hindi lang sa iyong buhay. Buong paaralan ang talagang nasuportahan at nabigyan ng karangalan itong si Nitoy. Kaya kung buhay lang sana si Nitoy, ay ako na mismo ang talagang sasabi sa bawat bawat nanonood na tulungan natin siya sa kanyang pag-aaral. Pero siyempre, kagustuhan pa rin ng Panginoon ang nangyari sa kanya. Kaya Ma'am Marie, maraming salamat ulit sa iyo at saludo ako sa pagpapadala mo. Yan.